Isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Saan man kayong sulok ng daigdig. Kumusta po kayo? At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon through Pastor Wilbert sa pagkakataon muli na ipinagkaloob sa atin para may pagpatuloy yung atin pong naputol na talakayin entitled The Concepts of the Kingdom. It is in line with Pastor Wilbert's declaration, that 2023 is the year of kingdom manifestation. At gaya nga po ng kanyang declaration dun sa Baguio, ito po ay atin pong minarapat na pinag-uusapan kasi para ho na mas maging malinaw sa atin yung konsepto ng kaharian ng Diyos. When we say concept, it is a something that is conceived in the mind of a person. Ito yung pagkakaunawa natin, pagkakaintindi natin sa mga bagay-bagay at sa kahalagahan at kahulugan ng mga bagay na ito. Ito po ay nakukuha natin through our five senses. Yung konsepto ay nabubuo dahil sa mga nararamdaman, nahawakan, nakikita, or anumang senses na pwede natin magamit para sa isang bagay. And ito po ay pwede rin po natin sabihin na concept ay isang idea natin sa isang bagay. And ang pag-uusapan po is idea or pagkakaintindi natin sa kaharian o paghahari ng Diyos. When we say kingdom naman, kasi concept of the kingdom When we say kingdom naman, it is sabi ni Pastor Wilbert, it is a government. It is God's government. It is God's government, ownership, or rulership in the life of a person over a particular realm or territory. So when we say kingdom of God, it means it is a place, a state, or a condition in which God is ruling and reigning. It is a sphere na kung saan ang paghahari, yung absolute rulership ng Panginoon ay nai-exercise at nararanasan ng paligid. Okay? Mahalaga po na maintindihan natin itong konsepto ng paghahari ng Diyos kasi sabi ko nga, our concept shapes our minds. It can change our paradigm, it can redirect our path, and it can sabotage our future. Kaya mahalaga po na maintindihan natin ang konsepto ayon sa konsepto ng Panginoon ng kanyang paghahari. Okay? At atin pong napag-aralan dati, nung mga nakaraan, medyo mahaba-haba na pong panahon ng nakalipas, that Jesus focused on His ministry in 3.5 years of His ministry, focus more on the kingdom of God. In fact, ang kanyang unang mensahe nung siya po ay na-launch sa ministry, ang sabi na, repent, for the kingdom of God is at hand. At ito po, dito na po nagpaikot-ikot ang kanya pong pagtuturo sa bautisa. He introduced to us the kingdom of God. At dito po sa tinuro ni Pastor Wilbert about the kingdom of God ay nalaman po natin na mayroon pong ang dahilan, yung dahilan kung bakit pinili or bakit the kingdom of God is the center or the focal point of Jesus ministry. Una po dyan is that binanggit po niya is that it is the answer of man's lifelong quest. Kasi sinasabi nga, diba, seek first His kingdom and His righteousness. Ito po yung makikita natin sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung all po doon is as in all, as in lahat. Okay? Lahat ng atin pong mga hinahanap sa buhay, lahat po ng atin pong mga kailangan sa buhay, lahat po ng ating mga katanungan sa buhay, dito po ay masusumpungan ho natin. Kaya sabi, seek it first. Kaya pa dito pinapaunaw talaga sa atin para hindi ho tayo magkakaroon ng mas mahabang paghihirap, ika nga. Kasi sasagutin ng kaharian ng Diyos ang lahat ng ating pong mga katanungan. Hindi ho religion. In fact, marami po ang nag-aspire, marami po ang nais na talagang pag-aralan yung mga relihiyon ng tao kasi they thought na ito yung kasagutan sa kanilang mga katanungan. Hindi ho, in fact, marami po sa mga gyera na nararanasan natin na i-experience, nakita natin, na-observe natin sa atin pong kapanahonan is dahil sa religion. Kaya hindi po religion ang kasagutan, hindi rin po education. Kasi kung education,
Marami ho tayong mga kilala na mga well-educated men, mga mataas ang pinag-aaralan, and yet, para bagang pagdating sa salita ng Panginoon, pagdating sa mga bagay ng Panginoon, ay hindi ho nila alam ang mga bagay-bagay na ito. Kaya hindi ho ito, of course, hindi rin po power and money, no? Kasi kung power and money ang siya kasagutan, yung mga may pera at mga may kapangyarihan, wala na ho dapat silang mga alalahanin sa buhay. Pero hindi ho Kasi ang sabi ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness, at sa pamamagitan nito, dito po natin makukuha, matatanggap lahat po ng atin pong kailangan sa buhay. Okay? At pangalawa po sa tinuro ni Pastor Wilbert sa atin is that it will bring the light of the gospel, no? The glory of the gospel. So dito po na sa pamamagitan po ng pagtuturo, no, pagkakaintindi natin sa kingdom of God, ito po ay magbabalik, magdadala sa atin dun sa kaliwanagan ng good news na dulot sa atin, na dala sa atin ng Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo nga po dyan is that it will cause man to be aware of our mandate. Tayo ho kasi hindi lang tayo tinawag para na nandirito lang sa mundong ibabaw at to consume everything. We're not called to consume everything in this world, but we are called to manage all the creations of God in this world. Kaya kinakailangan nating maintindihan, maging aware po tayo, at sa pamamagitan po ng paghahari ng Diyos sa kingdom of God na atin pong pinag-uusapan sa kingdom, ay masasagot po dito at makikita, maging aware po tayo, ma-update po tayo na tayo po pala ay mayroong pagkakatawag. Ang pagkakatawag na para i-manage, ingatan, in-nurture ang lahat ng mga likha ng Panginoon. Okay? At ang pang-apat nga po dyan is that it will cause man to experience heaven here on earth. If we will be able to observe, if we will observe the principles of the kingdom. Yung mga prinsipyo ho ng kaharian, kaya mahalaga po na pag-uusapan ho natin yung konsepto ng kaharian, kasi may mga prinsipyo tayong makikita na dapat nating maintindihan at magawa sa buhay natin para yung full benefit po ng paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa tao ay atin pong maranasan. Kagaya po ng SSS or GSIS, ito po ay isang magandang sistema na nilikha ng gobyerno para po sa kanyang mga constituents. At ito po ay mararanasan natin ang benepisyo nito ay yan lamang ay kung atin pong magawa yung mga requirements ng sistemang ito. Same with sa Kingdom of God, no? Kailangan ho nating maranasan, maintindihan at magawa yung mga bagay na kailangan nating gawin, required para sa atin, para ating maranasan yung benepisyo ng paghahari ng Diyos sa buhay ng isang tao. At dito po pinatutunayan sa pagtuturo po ni Pastor Wilbert patungkol po dito is that we can live like heaven even though we are still here on earth, no? So ibig sabihin, pwede ho nating maranasan yung buhay na katulad doon na sa langit kahit na nandito pa tayo sa lupa, no? Kumbaga magkakaroon tayo ng glimpse of heaven, a glimpse of heaven sa ating pong kapanahunan. Pero ito po ay mangyayari nga lamang if and only if we're under the ruling and reigning of God in our lives. Diba? Kaya sabi nga po ni Pastor Wilbert sa kanya pong pagtuturo that the moment na yung tao ay napailalim sa paghahari ng Diyos, lahat ng kanyang pangangailangan sa lahat ng pagkakataon ay kanyang matatanggap at ipoprovide ng Diyos sa kanya sa tamang panahon. Ika nga. And our God, hindi po nangyari na naging late ang ating Panginoon. Our God is always in time. And His time is always the right time. Okay? So, ipagpapatuloy ho natin. At tayo ho ay pupunta na mismo sa concept of the kingdom. Introduction pa lamang po yung atin pong napag-usapan before. So, let's go first. Unahin na po natin yung concept of king in the kingdom. Sabi po ni Dr. Myles Munroe that the king is the central component of the kingdom and embodies the essence of the kingdom. Siya po mismo yung sentro, yung pinaka-focal point ng kaharian. No? At hindi lang siya focal point, kundi siya po yung nagsisimbolize ng puso ng kahariang yon.
So yun po ang hari. Ano pang sabi dyan? The king is the ultimate source of authority. And he established his kingdom through it. So, ang hari din po, ang siyang ultimate, yung pinagmumulan ng anumang klaseng authority sa kanyang kaharian. No? At alam po natin that Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Di ba? Sabi po sa Revelations 11. Okay, Revelations 11 chapter verse 15. Sabi diyan, the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and his Messiah, and he will reign forever and ever. So ito po ay diniklara na po ng mga angels that the kingdom of this world will soon become the kingdom of our Lord. And when we say kingdom, ito po yung binabanggit ko kanina na it is mayroon pong hari at mayroong paghaharian. Okay? Mayroon siyang kaharian. Okay? So alam po natin that Jesus came here as a King of Kings, no? Hindi lang po siya pumarito bilang Panginoon at tagapagligtas natin, no? Lord and at the same time Savior. Hindi lang po, but he came here also as a king, no? Hindi lang po natin nakuha agad-agad yung aspecto nito kasi nung tayo po'y kumilala sa Panginoon, we thought at ang atin pong nakasanayan or atin pong pagkakaunawa is that he is a Lord and a Savior. Pero dito po, papakita po natin that God really is planning. Part of His plan is that to bring king, to put king over this world. At in fact, sabi nga, di ba, that the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord, na kung saan si Jesus nga yung siyang maghahari. Di ba? So dito po makikita natin, in fact, sa Genesis chapter 49 po ay makikita ho natin dito na talagang mayroong plano ang Diyos na magkaroon ng mag-establish ng kanyang kaharian dito sa mundong ibabaw at magtatayo ng hari. Maglalagay siya ng hari. At sabi nga dito sa Genesis chapter 49 verse 10 to 8, sabi diyan, as for you, Judah, your brothers shall praise you, your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's son shall bow down to you. Judah is a lion's cub. From the prey, my son, you have gone up. He crouches, he lies down as a lion, and as a lion who dares to stir him up. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until Shiloh comes, and him shall be the obedience of the peoples. So makita ho natin dito, ito po yung time na kung saan nagdeklara si Jacob ng destiny, magiging destiny ng kanyang mga anak, and si Judah ang kanyang declaration ni Jacob sa kanya is that scepter will not depart from him, no? Nor the ruler's staff in between his feet. So dito po makikita natin scepter. Ang scepter po ay isa po sa mga simbolismo ng kapangyarihan ng isang hari. At dito makita natin, since the scepter will not depart from Judah, plano ho ng Diyos na magtayo ng mga hari in the lineage po ni Judah. Okay? Then, tingnan ho natin yung mga unique, yung mga unique na qualities of a king. Okay? Number one is that the king is never voted into power. Wala pong hari na kung saan i-vote po para po mailuklok sa kanya pong kinalalagyan. So, ganun po ang konsepto ng kaharian. The king is never voted into power. At hindi yung kagaya sa atin dito po sa Pilipinas, tayo po ay bumuboto para po na tayo po ay pangunahan. Kung sino po yung mapili ho natin, mailuklok po natin sa pwesto sa pagiging presidente kasi tayo po ay nasa isang democratic country. Tayo po yung pipili nung mangunguna sa atin, mamumuno sa atin, di ba? Kaya tayo ay mayroong karapatan na bumuto at tayo po yung pumipili na magiging tagapamuno. But in the kingdom, hindi ho ganon.
Sa kingdom ho, hindi ho sila bumuboto, hindi po buboto yung mga tao kung sino yung nais nilang maging hari nila. Pero kung titingnan ho natin, yung unang hari ng Israel, may problema ho kasi alam na ho natin, in fact, alam ho nila na si Judah ang pagmumula ng mga hari, and yet, si Saul ang naging unang hari ng Israel. So talagang dito po nakita natin that supposedly, the king is not voted into power, at makita natin that si Saul ay mga tao ang talagang nag-push kay Samuel para i-anoint si Saul bilang kanilang hari. So, may problema na po dito pa lang sa unang bahagi na ito na konsepto na dapat na hindi voted into power kasi hindi po ang hari ay hindi binuboto para mailuluklok sa kanyang kinalalagyan. Alright? So, ang hari po ay dahil hindi siya binuboto, okay, puntahan po natin yung church. Ang church po ay isang prototype ng kaharian ng Diyos. Okay? Ito po ay isang lugar or isang grupo na kung saan ang Diyos ang siyang ultimately ang hari na nanguna. But, ang hari po, ang Diyos ay gaya ng pinapaliwanag po sa Ephesians that ang Diyos po, si Jesus Christ po, bago po siya umakyat sa langit, Jesus who is the King of Kings, bago po siya umakyat sa langit, ay mayroon pong iniwan sa church na maging tagapamahala. Okay? When we say tagapamahala, siya po yung magiging representative ng Panginoon. And then, kung siya ang representative ng Panginoon, lahat ng authority ng kanyang nire-representa ay ibinubuhos po sa kanya. Okay? So, dalhin po natin, let's look at the church as the kingdom. Okay? Ang church po ay hindi po tao ang pumili ng magiging pastor nito. Mukhang naingkit po yung inyong mga mata. Okay? Yun po yung dapat at yun ang katotohanan. Na dapat hindi ho tao ang namimili ng magiging pastor sa church na yan. Kasi ang Diyos ho yung tumatawag ng magiging pastor. Ayun nga lang, dahil po tayo po ay kumbaga influenced by mga previous na mga paniniwala, katuruan, kaya po nagkaroon ho ng mga pagkakataon na minsan yung church na dahil finire nila yung kanilang pastor, ay sila din yung nag-hire ng pastor. Ito po ay maling konsepto po ito ng church government. So, sorry po sa iba na bakit tinamaan ho kayo, ay ganun ho talaga. Di ba? Kasi ang katotohanan, ang Diyos ho yung tumatawag ng pastor. Hindi ho yung board or hindi sino man sa loob ng church ang siyang tatawag na magiging pastor o tagapangalaga o overseer ng mga miyembro ng church. Kaya malinaw po na dapat hindi po binuboto o hina-hire ng mga leaders ng church ang kanilang magiging pastor. Okay? So, simple po yung, dito po masyado pong simple yung ating pong pagsasalarawan dahil ang church po ay isang prototype ng paghahari ng Diyos. Kung saan ang dapat nangyayari dito ay ano ba yung kalooban ng Diyos? At ang kalooban ng Diyos ay nire-reveal ng Panginoon hindi doon sa pinakamababang or mababang miyembro or sa leaders, kundi doon sa pinaka-head ng church, which is the pastor. Okay? So, kung mayroon pong gagawin ang Diyos sa church na yan, hindi po siya gagamit or kakausap ng iba para na gagawin or para na lalakaran ng church. It is the pastor ang siyang bababaan ng Panginoon ng mandato niya para sa church na kanyang pinangungunahan. So, malinaw po yun na kasi our God is a God of protocol. Okay, lilinawin ho natin yan. Our God is a God of protocol. Hindi po siya gagawa ng bagay na magsisira doon sa chain of command na tinatawag. Kasi siya ay God of protocol, susundan po niya yung chain of command. And ang titingnan po natin sa loob ng church, ang pastor yung nasa pinakaibabaw because he is the leader of that church, under God. Okay? So, siya po yung bababaan. Kung mayroon po, kung kayo po ay isang leader, ikaw ay member, at kinausap po kayo ng Panginoon patungkol sa
takbo ng church, mag-isip-isip po kayo ng mabuti kasi our God is a God of protocol. Pero hindi ko po sinasabing hindi nangungusap ang Panginoon sa inyo. Pwede ho talaga na mangusap ang Panginoon sa inyo, pero it is for your personal na journey, na kung saan mayroon po tayo, bawat isa sa atin ay mayroon pagkakatawag. Kung kakausapin ho tayo ng Panginoon, kung hindi ho tayo ang pastor ng ating church, pag kinausap po tayo ng Panginoon, it is concerning our personal relationship with Him. But in as far as the church is concerned, ang pastor ho ang siyang mayroong say kasi siya ang binababaan at binibigyan ng Panginoon ng mandato paano patatakbuhin o saan dadalhin ang church na kung saan ipinagkatiwala ng Panginoon sa Kanya. Okay? So, the king is never voted into power and the pastor also ay hindi siya pinili or hindi siya ang tinawag ng mga board, kundi Diyos ang pumili sa kanya. Mamaya-maya po ng konti, babalikan natin yan at malilinawan ho tayo ng lalo dyan sa aspito na yan. Okay? Number 2, na unique qualities of the king is that the king's authority is by birthright. Okay? The king's authority is by birthright. Ano bang ibig sabihin nito? Kung maalala ho natin si Queen Elizabeth, no? Si Queen Elizabeth po ay napakahabang panahon na siya po yung naging reyna ng United Kingdom and then supposedly Prince Charles ay siyang magiging susunod na hari matapos po namamatay yung kanyang ama ay siya na supposedly. Pero dahil sa bata pa siya during that time, the queen takes over. But parang ang dating kasi parang ayaw mamatay ho ng queen noong mga panahon na yon ay hindi ho nagkaroon ng pagkakataong ma-exercise ni Prince Charles ang kanya pong birthright. Kaya inabutan na po ng panahon na kung saan si Prince Harry ay siyang nagmamature na rin. Kaya ayan ngayon, si Prince Harry yung nasa isang kalalagayan na parang para i-push na para maging hari ng England. Okay? Sa church po, yun ito na po, babalikan ulit natin kasi sinasabi ko nga, sa church, ang church yung pinaka-prototype ng pagkakaharian ng Diyos. At dito makikita natin kasi Diyos yung pinag-uusapan natin, Diyos po yung nasa sentro ng church. Diyos nga ba ang sentro ng church church nyo? Dapat maging tiyak ho tayo that God is the center of the church. Okay? Maging malinaw ho sa atin yun. Okay? Ang sabi po ng Biblia, the scepter will not depart from Judah. So, ibig sabihin po, kung mayroon mang magiging hari sa Israel, kagaya po ni David, si David po, siya po ay naging hari ng Israel matapos po kay Saul. Si Saul po ang naging unang hari, pero dahil sa hindi po ito yung kalooban ng Diyos, hindi po ito yung plano ng Diyos, siya po ay tinanggal. No? At tinanggal siya at talagang ibinalik kung ano yung nararapat at kung sino yung dapat nandoon. Dito na po, by birthright. And David came from Jesse. Si Jesse po ang siyang pang-10 generation matapos kay Judah. So, pakicheck nyo lang po yung genealogy niyan. Nasa Matthew po yan. Makikita po natin Matthew chapter 1. Okay? Makikita nyo po yung genealogy. And Jesse is the father of David. No? Siya po, si Jesse po yung pang-siyam sa generation, and David is the 10th generation na kung saan siya ang naging talagang nakadesenyo ng Panginoon para maging hari. It is because, bakit pang-10? Sige, balikan ko lang po ng konti kasi nga si Judah supposedly na kung saan ang kanyang anak ay magiging hari. Siyang magiging hari. Hindi po nangyari yun dahil sa mayroon pong nagawang pagkakamali si Judah. Matapos po namamatay yung kanyang 2 anak at yung isang anak niya ay pinalayas niya, nagkaroon po siya ng isang kasalanan na kung saan nagbunga ng isang illegitimate, illegitimate childs. And alam naman natin sa batas sa Israel during that time, hindi ho po pwedeng tanggapin sa asembleya ng Panginoon kung ang anak ay bastardo or illegitimate. Kaya aantayin pa yung 10th generation ito para siyang maging mere admission lang po yung binanggit doon sa Bible, but if mere admission ganun katindi yung requirements, how much more yung pagiging hari. Kaya ako pinaniniwala, that is why David, the 10th generation, ang siyang itinaas ng Panginoon bilang sagot, bilang tugon
doon sa consequence na naranasan nila na 10 generations. So, let's go to David. Si David po ang siyang tunay na hari ng Israel. Siya po yung pangalawang hari, but siya po yung dinisenyo ng Diyos para maging hari ng Israel. In fact, ang Diyos mismo ay nag-testify, no? Ang sabi niya doon saan na ba yun okay, sabi niya doon sa Acts chapter 13 verse 20 to 22, sabi niya, after these things he gave them judges until Samuel the prophet. Then they asked for a king, and God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. 40 years po na nasa ilalim ng paghahari ni Saul ang Israel, and they are in dismay. They are in pain. They are in constant defeat. Dahil po sa hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Sabi na, after he had removed him, niremove ho ng Panginoon. Okay? Niremove ng Panginoon si Saul, he raised up David to be their king, concerning whom he also testified and said, ito po yung sabi ng Panginoon, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. See? Makita ho natin dito that David is the one designed by God. Bakit? Yung puso ni David, no? Ang puso ni David ay talagang nakaayon sa puso ng Panginoon, and he is going to do the will of God. So, dito, napili po siya, it is because of the birthright na kung saan pinminanan niya mula pa doon kay Judah. Sa church po, ganito din po ang mangyayari. Ang pastoro ay siya po yung mag-iiwan or pag nirelinquish niya yung kanyang position, it is him who will put somebody. No? He will put a chosen person. At hindi lang po ang pastor, hindi rin po siya basta-basta makapaglalagay ng kung sino lang, no? Kaya tinuturo po ni Pastor Wilbert that we need to raise up, sabi niya, to us pastors, we need to raise up sons in the house. Bakit? Sons lang ang mayroong inheritance. And isa po sa inheritance ng napakahalaga na inheritance ng isang anak ay yung pagharian sundin, kumbaga is maging siya yung maging successor ng anuman yung ginagawa o pinapangunahan ng kanyang tatay. It could be tawag nito yung physical or in a natural birth, or pwede ring spiritual, no? Spiritual son or a natural son ng isang pastor. So, kung ang pagiging hari ay by birthright, ganun din po sa church, yung susunod sa isang pastor, dapat po siya ay isang son of the house, son of the father of the house. Hindi po pwedeng magmula sa kung saan-saan lang, kung sino-sino lang. Di ba? Kasi mayroon pong chain of command na tinatawag, who is next in line, which is, ito po mga pastor, mahalaga din po sa atin, maintindihan, na we need to raise up sons in the house. Bakit? Ang sons po, hindi ho yan magdi-desire ng sarili niya. Ang totoong anak, pag-uusapan ho natin, totoong anak, hindi po yan gagawa ng bagay o magdi-desire ng bagay na sarili niya. Ang desire ng isang tunay na anak ay ipagpatuloy ang sinimulan ng kanyang tatay. Alam niyo po, sa Book of Ecclesiastes, talagang nakita ho natin yung pagkakadismaya ni Haring Solomon. Isa po sa pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ibabaw. Pero grabe po yung pagkanyang pagkadismaya. Bakit? Sabi niya, iiwanan niya ang kanyang mga na-acquire na mga bagay nang hindi siya tiyak kung yung susunod sa kanya ay mapapangalagaan ito, may pagpapatuloy, or baka naman squander lang lahat ng ito. Napakalungkot na bahagi sa isang pastor, sa isang hari, na hindi niya tiyak kung ano yung susunod, anong mangyayari sa kanyang kaharian, sa kanyang pinangungunahan na church, as far as pastor is concerned. Masakit po, masakit para sa isang pastor na iiwanan niya ang kanyang church nang hindi siya nakakatiyak kung ano yung magiging patutunguhan nito, dahil hindi niya na-raise up ang kanyang mga member into sons in the house. Tandaan ho natin, pastors, by birthright po yung kanila pong pagsasaksid. Now, when we say birthright, dapat yung DNA ng isang pastor ay nandoon sa kanyang anak. At
kung yung anak tama yung kanyang pagkakaunawa sa iyong paghunguna at paghahari, susundin niya, gagawin niya, ipagpapatuloy niya ang ginagawa natin. Di ba? So tayo po, kagandahan po kasi sa akin, ako po ay nagpapastor at the same time, ako din po ay isang son. Ako po ay I'm a proud son po of Pastor Wilbert. Gaya po ng kanya diniklara doon kung nabasa niyo po, speaking, libro po, yung akin pong sinulat na libro about his life, na kung saan doon po ay grabe po yung isang pakiramdam ng isang nung ako po ay sumunod doon sa kanyang mga ginawa, sa kanya pong mga pinag-uutos, and then one day ako nga po ay naatasan na mag-share ng doon po sa atin pong SCB monthly fellowship po noon sa church, ay doon ko po na tanggap at grabe I treasure it so much nung sinabi niya po sa akin, nung sinabi po niya doon sa mic mismo nung dahil sa natagalan ho yung aking mensahe, natagalan po ako matapos at same with him, na kung saan siya yung unang nag-speak that time, hindi niya rin po natapos yung kanyang mensahe. Then ako po na sumunod, hindi ko rin po natapos yung aking mensahe. Siya po ay umakyat at I really treasure that time na kung saan binanggit po niya, sabi niya, kung ano ang problema ng tatay, siya rin ang problema ng anak. Ako, grabe po yung akin pong pagtanggap no salitang yun at pinanghahawakan ko. At ako po, pinakahawakan ko po yung word na covenant relationship, na kung saan atin pong alam natin, covenant, when we say covenant relationship, ay walang iwanan, walang laglagan. At ito po dapat yung declaration ng isa pong tunay na anak ng bahay, ng father of the son. Kaya, the son of the father, the son of father of the house, okay? So dito po, the king's authority is by birthright. Yung birthright po ng isang anak, pag siya po ay nasa posisyon niya, ito po yung kanyang authority na magagamit para po pangunahan yung kanyang pinagkatiwala sa kanya noong kanyang sinundan. No? So dito, sa church, so, bawat isa sa atin bilang leader, we should abide, susunod po tayo ang fathering ministry of our pastor is to make us, to form us and to be like him. Ito po yung desire po ng bawat pastor, na gawin, i-form ang bawat isa na maging katulad niya, na naghahangad ng paghahari ng Diyos sa buhay. Yun din po yung dapat ako, kaya bumabalik-balik ko ako palagi doon sa sa mga anak no? Mga anak, anuman ang ginagawa ng ating mga tatay, whether in a spiritual man or in the natural, wag natin itong gagawan ng hindi kaaya-ayang bagay. Wag natin, sabi nga, do not, kasi I forgot the word no? Okay? So, basta doon, wag nating gawa ng hindi maganda yung ginagawa ng ating tatay, kasi anuman ang ginagawa niya, ito'y paghahanda para ating pamahalaan. So the legacy na kung saan tinatayo ng atin pong mga pastor, ay ito po hindi para sa kanya, kundi para po sa atin na mga susunod. Kaya maging maingat po tayo, at kung anuman yung kanyang pinag-uutos sa atin, gawin ho natin ng buong ingat, pagsunod sa kanya, dahil sa alam natin tayo rin ang makikinabang nito pagdating ng araw. At wag ho tayong magmadali. Sabi nga, di ba, doon sa binabanggit to si pastor noong nakaraan, ang sons are like arrows in the hands of the warrior, na kung saan maswerte yung isang pastor na maraming sons na nakalagay sa kanyang quiver. Bakit? Kasi pagka ito'y kanyang tinudla, hindi siya nito ipapakalo. Pero dapat po natin maintindihan, mga anak, mga leaders ng church, hindi ho tayo yung magde-decide kailan tayo gagamitin. Ang magdi-decide ho nito is the father of the house. Maging handa lamang po tayo, maging ready ho tayo, maging sensitive ho tayo sa kanya pong kanyang baka kasi matagal ka nang itutudla dapat, pero dahil hindi tayo nakikitaan ng pagiging responsable
sa trabaho, kaya hindi ho tayo maitudla-tudla. Okay? Kaya ngayon po, sa panahon po na to, hindi ho aksidente na ikaw ay nakapanood dito sa gawaing ito. Hindi aksidente na ikaw ay nandyan dyan, nakapanood, nakikinig. Ang Diyos ho, yung nagtakda ng pagkakataon ito, maging tama ho yung ating pong puso towards our fathers in the house. Kasi yung authority na ipapasa ho sa atin through that birthright na kung saan atin tinanggap mula sa kanila, ang siyang magiging sandalan ho natin pagdating ng araw, pag tayo ho ang nandiyan na sa atin pong sa lugar na kung saan nais niyang mapaglagin. Ako po ay naniniwala dahil sa isa po sa mga declaration ni Dr. Jonathan David kay Pastor Wilbert sa kung kanya pong nung siya po ay inordained ni Dr. Jonathan David is that isa sa mga declaration ni Dr. Jonathan David is that your sons will be positioned in the highest possible position. And ako po'y naniniwala, bawat isa sa atin, sa SCB tribe, bawat isa sa atin bilang sons ni Pastor Wilbert, as we follow, as we obey him, I know and I believe, tayo ho ay kasama doon sa declaration na yun. Tayo ho yung tinutukoy doon. Aside from the natural sons, us, the spiritual sons, are entitled also. At tayo i-grab ho natin yung ganong klaseng declaration kasi ito po ang declaration sa kanya ni Dr. Jonathan David that the sons will be positioned in the highest possible position in the land. So tayo ho, wag ho tayong patumpik-tumpik ika nga sa ating pagsunod. Kasi ang atin pong pagsunod ang siyang magiging dahilan po, no? Our authority emanates from our obedience. Kaya dapat to, sunod lang po tayo, sundin po natin, gawin po natin kasi yung birthright na yan na atin pong tinanggap ang siyang magagamit natin pagdating ng araw. Okay? Nasaan na ba ako? Okay. King's authority is by birthright. Yun po yung pangalawang unique na quality of a king. Number 3, a king cannot be voted out of power. So yun, yung hari po, tulad po ng binanggit ko kanina, number 1 is that he is not voted into power. Also, at the same manner, he cannot be voted out of power. Okay? Hindi ho katulad dito sa atin, tayo ho ay nakaranas daw tayo ng isang presidente natin, ina-oust po, talagang naalis po siya sa pwesto, natanggal ho siya, through, in fact, twice na pala natin naranasan yun, during, first is, President Marcos, na kung saan ay talagang na people power siya, na-oust siya, talagang nagkaroon ng kudita, kaya nawala siya. And the second is, si President Joseph Estrada, naranasan din po natin, nakita din po natin sa ating mga mata, no? How people voted out the authorities, no? But in the kingdom of God, hindi ho ito po pwede. Kasi dahil hindi po siya binoto para mailuklok sa pwesto, at the same time, the same manner, hindi din po siya pwedeng maalis sa pwesto that manner. Okay? Now, kung titingnan natin si Saul ay, dahil binabanggit ko kanina, si Saul po ay pinush ng mga tao. Siya po yung pinili ng mga tao para maging hari. Dito po makita din po natin, si Saul din po, mga tao din po, yung mga tao din po ay tumalikod din po sa kanya. No? In fact, ang sabi nila ng mga Israelita is that even before Saul was king, David is the one leading them. See? So that is why sila po ay pumunta, iba't ibang grupo, iba't ibang tribo, ay pumunta po kay David para nag-signify ng kanilang support kay David. So dito po, kahit pa hari pa, si Saul, unti-unti na pong nawawala yung kanya pong mga supporters, kaya lumipat na po kay David. So ganun po, kung sinasabi nga kung ano yung iyong tinanim, siya rin ating aanihin. So sa church naman po, kung titingnan po natin ito doon sa loob po ng ating pong simbahan, hindi po, the same po na hindi po tayo yung tumawag sa pastor, hindi po tayo yung mag-hire ng pastor, at the same time, hindi din po tayo pwede mag-fire ng pastor. Kasi ang pastor ho ay tinawag ng Diyos. Hindi ho tayo yung tumawag, hindi po tayo yung pumili sa kanya, ang Diyos. Kung nagkataon man na ikaw ay naging dahilan para na ang pastor ay nandiyan dyan, naging dahilan ka para siya ay magpapastor dyan,
Ginamit lang po tayo ng Panginoon para na siya ang mailagay dyan. Kasi kung mayroon hong gagawin talaga ang Diyos, siya po ay gagamit ng tao. Alam naman ho natin yan. Sa lahat ng pagkakataon, siya ay pipili ng tao na para gamitin niya para mapangyari ang kanyang kalooban. Ang kalooban ng Panginoon ay magkaroon ng pastor. Ang isang church, pastor na kung saan tinawag niya. Now, kung that time na ikaw yung sa leadership, hindi naman ikaw yung pastor at kayo yung pumili kung sino yung magiging pastor, ginamit lamang po kayo ng Panginoon para mailagay yung kalooban ng Diyos. Okay? Nalinaw ho ba? Naiintindihan ho ba? Medyo tingnan ho natin itong bagay na ito kasi marami ho akong sa pag-iikot ho namin dito sa atin pong bansa, kung saan-saan po kami nakakarating, nagsiseminar po kami, nagtuturo ho tayo. Our SCB tribe po ay nag-sponsor o nag-help po tayo ng mga seminars sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. At marami po tayong mga nakitang churches na kung saan they hire and fire pastors. No? At minsan, lalakas pa ng loob na magsabi na we don't need you, mga ganong klaseng masasakit na salita. Kapatid, kung ikaw ay nanonood sa iyong panood ngayon, sa iyong pakikinig ng mensaheng ito, ikaw ay naging dahilan ng pastor ay nandiyan dyan sa church, nagpapastor ngayon, kapatid, magpasalamat ka sa Panginoon kasi ikaw ang ginamit ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nito dahil ikaw o kayo ay ginamit ng Diyos para mapangyari ang kalooban ng Diyos sa church na yan, ay mayroon na kayong kapangyarihan na alisin ang pastor dyan. It is God who calls pastor and it is God alone who can take him. Dapat po natin maintindihan yon. Kasi sa ibang lugar, sa ibang mga grupo, ibang churches, marami pong pastor ang siya talagang naiyak na talaga kasi grabe yung tension na nararanasan sa loob ng church kasi yung lilinawin ho natin, ang pastor ho yung gagamitin ng Diyos para na mangyari yung kalooban niya, ang nais niyang po patutunguhan ng church. And yet, people around him na kung saan naging dahilan kung bakit siya nandoon ay siya pinipressure na para sundin. No, kumbaga parang naging stampad yung pastor sa lugar niyan. Kapatid, wag ho nating gawin yan kasi ang konsepto ng Panginoon in as far as church is concerned, katulad po, no, binabanggit ko po palagi that the church is the prototype of the kingdom of God. Dito po makikita natin that the king is devoted into power. Sa church, hindi din po dapat natin na ipina-fire yung pastor. It is God who will discipline the pastor if may nagawa ang pastor. Wala ho sa kamay natin ang pagtanggal o pagdisiplina sa pastor. Kaya mahalaga na mayroon po tayong tinatawag na covering, ika nga. Mayroon po the church has a covering kasi yun nga, pagka mayroon pong problema yung pastor, dapat yung pastor ay mayroon siyang kinukonsidera or tinitingnan bilang kanyang mentor or father. No? Kaya kung sa church mo, yung pastor mo, wala siyang sinusunod, wala siyang authority na sinasabitan, nako, medyo risky po yung ganong klaseng kalalagayan. And pagka ganon ho ang mangyari dahil sa yung church, gaya sinasabi ko, we cannot fire a pastor, since wala pong authority over him na kung saan nangangalaga sa kanya, napaka-risky po na kung ano yung kanyang gagawin, kahit pa hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, dahil sa naiintindihan natin ngayon na ang Diyos gagamit ng pastor, ang pastor ang gagamitin ng Panginoon para mapangyari ang kanyang kalooban sa church, at wala siyang authority, masyado pong risky ang pagkakataon kasi baka maging diktador yung pastor. Kaya if wala pa siyang kinikilalang tatay, ay hikayatin nyo na dapat mayroon din siyang mayroon siyang makita na para mag-alaga sa kanya, magturo sa kanya, authority over him na kung saan pwedeng magsalita, no? Pwede siyang pangaralan, pwede siyang pagsabihan sa panahon na siya ay mayroong mga magagawang kasalanan. Ganun po yung function ng isang tatay sa loob ng isang pamamahay, di ba? So dito, dahil hindi tayo pwedeng mag-fire or mag-vote out ng pastor sa loob ng pamamahay.
siguro po, dahil kayo ay nakakapakinig naman ng mensaheng ito, try nyo pong, kung ang pastor ninyo ay hindi pa nakikinig, hindi nanonood sa ganitong klaseng mga pagtuturo, ay balikan nyo po yung amin pong mga pagtuturo before. Mayroon po dyan yung from fathering, from mentoring to fathering. Maiintindihan po at sa patuloy nyo po na pakikinig, panunood ng amin pong mga live streaming dito, maiintindihan nyo po yung kahalagahan ng mentor at ng father sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon. At i-share nyo po ito sa kanya. At kung mayroon naman po siyang kinikilala na father of the house, para hindi lang po kayo nasa Metrobank, na kung saan sabi ng Metrobank, you're in good hands. No? Kayo po ay nasa kamay ng Panginoon, na kung saan mahigit po siya sa Metrobank. You're really in a good hands. Pag siya po ay mayroong kinakilalang tatay, bakit meron po siyang pwedeng mayroon po siyang pagsasabmitan. Now, if mayroon siyang pagsasabitan, hindi ho tayo mag-alala, hindi ho tayo mag-aagam-agam, baka maging diktador ang ating pong pastor. Yun po yung isang bagay dito. Kasi hindi natin siya pwedeng, tandaan natin, hindi natin siya pwedeng i-fire sa kanyang posisyon. Okay? Maging malinaw ho sa atin yan. At yan po yung pangatlong qualities of a king, na kung saan ang pinapakiliwanag po natin dito through the church. Okay? Pinapakita po natin dito sa pamamagitan ng church, pinapaintindi natin yung konsepto ng kaharian ng Diyos. Okay? Tayo ho lahat ay nasa church kaya isang magandang isang magandang prototype, isang magandang example, isang magandang illustration yung atin pong church na atin pong kinaaaniban. But sorry po at mukhang hanggang dito na lang po muna tayo kasi medyo mahaba-haba na po pala yung oras na atin pong tinakbo. So hanggang dito lang po muna atin pong ipagpapatuloy yung atin pong talakayan sa mga susunod po na pagkakataon. Pagpapatuloy po natin itong unique qualities, no, of king in the kingdom. Kaya maraming salamat po, Pastor Wilbert, sa inyo pong pagbigay ng pagkakataon. Speaking of Pastor Wilbert, ang book po ito pong book na Single-Handed Journey ay buhay po ito ni Pastor Wilbert. Atin pong ginawa. Kung wala pa po kayong copy nito, please have a copy. Grab a copy of this. Check nyo po sa May Kasagutan page natin kung paano po kayo mag-order nito. So, a single-handed journey, hindi lang po siya isang babasahin, kundi ito po isang buhay na kung saan nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa. At hindi lang siya inspirasyon, kundi isang instrumento natin. Dahil dito po makikita natin, sabi po rito, a man sculpted from nothing into something. Ito po ay isang patunay na ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng isang tao. Instrumento po natin para po sa pagbabago natin. Maraming salamat po. No? Grab a copy. Grab a copy of this. Alright. Now, tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat po sa iyong biyaya sa araw na to, Panginoon, na amin pong napagbulay-bulayan, napag-usapan, Panginoon, ang iyong salita. The concepts of the king in the kingdom. Salamat po, Panginoon, sa insights, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong revelations. May these words, Lord God, ay tumimo sa puso ng bawat isa. At hindi lang tumimo, Lord God, kung ito ay lumago at maging bahagi, Panginoon, ng aming buhay sa araw-araw. Salamat, Lord, pagpalain mo ang bawat isang nakikinig, nanonood. At ikaw po, Diyos, nawa ang siyang mapagpala sa lahat ng ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Sa iyo po namin itinataas ang aming buhay, Panginoon. At ikaw po lamang, O Lord God, ang aming itataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Maraming salamat po. Susundan po natin ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.